Ang San Miguel Beer nga ba ayon dito sa mga insiders ay kukuha ng isang 6'8" Phil-American wingman para madagdag sa kanilang lineup. At ayon dito sa mga reports, mukhang ang tinutukoy daw dito ay itong si Taylor Statham. Si Taylor Statham matagal nang napapabalita na sasali dito sa PBA, pero mukhang ngayon ay seryoso na talaga at dito sa susunod draft siya ay mag-a-apply. Huling naglaro itong si Statham dito sa Asia Basket at maganda ang kanyang pinakita at marami ang naniniwala na ito ay eventually sasali din sa PBA dito sa darating na draft at magde-declare. Kapag yan ay nangyari, susubukan itong kunin ng San Miguel sa pamamagitan ng first round draft pick ng Terra Firma o kaya nitong Northport Batang Pier. Dahil sa ngayon, alam natin na kung itong si Statham ay magde-declare, malamang ito ay mataas ang posisyon sa draft, so hindi ito magagamit kaagad-agad o hindi agad makukuha ng SMB kung yung draft pick nila mismo gagamitin. So kukuha sila dito sa Terra Firma o kaya naman dito sa Northport Batang Pier. Kaya ngayon, asahan natin na kung ito'y matuloy, abay magiging maganda yan para sa San Miguel dahil magkakaroon sila ng athletic na player na magiging isa doon sa tutulong sa kanilang lineup. Kung hindi mag-apply ito si Statham, malamang itong si Quentin Milora Brown ang kunin nitong San Miguel Beer. Isa naman yung 6'10" na field foreigner din na center. So maraming options ngayon ng SMB. Nakita natin itong Barangay Ginebra kung paano nag-improve yung lineup nila sa pagkuha ng mga bagong players at parang ganyan din ang gagawin nitong San Miguel Beer sa ngayon dahil ang San Miguel tumanda na yung lineup at mukhang gusto nila ngayon ay magpalakas lalo. Kaya abangan na lang natin kung ito'y matutuloy. Pero sa ngayon, ang maliwanag dito, yung draft pick ng Terra Firma o kaya Northport mapupunta dito sa San Miguel. At diyan sila kukuha ng mga bagong player. Sinabi nitong si Coach Luigi Trillo na yung daw lineup ng Barangay Ginebra ay parang pang all-star national team na. At yan nga ang nakita natin dito nung matalo sila sa Barangay Ginebra dito sa first game ng kanilang best of 3 quarterfinal series. Parang nagpapahiwatig ito si Coach Luigi Trillo na sobrang lakas na nung lineup ng Ginebra at parang hindi na balanse. Dahil kung ikukumpara doon sa ibang teams ay parang all-star na talaga itong Ginebra at hindi na mapigilan yung lakas ng lineup nila. Ang sabi nga ng mga fans ng Meralco ay dito mo rin makikita talaga na sobrang laki ng benefit ng Ginebra sa mga farm trades nila dito sa Terra Firma at Northport. Pero para dito kay Coach Tim Cone, ang maliwanag lang dito ay mas maganda yung strategy ng Barangay Ginebra kontra sa Meralco. At ayon nga dito sa mga observers, kahit na nung wala pa naman dyan si Troy Rosario, si Jamie Malonzo ay palagi naman talagang tinatalo ng Barangay Ginebra itong Meralco Bolts. Ibig sabihin, kahit nung wala pa yung mga bagong players ng Ginebra, ito sila Stephen Holt, sila RJ Abarientos, ay tinatalo na ng Ginebra itong Meralco. Kaya hindi na bago na nanalo itong Barangay Ginebra kontra dito sa Bolts. Ngayon, isang panalo na lang para dito sa Ginebra ay makakapasok na sila sa semifinals at makakaharap nila yung mananalo dito sa labanan nitong Northport at ng Magnolia Chicken Templados. Kung sino man dyan ang manalo, malamang dehado yan dahil nakita na natin kung gaano kalakas itong lineup ng Barangay Ginebra. Kaya ngayon, marami nga nagsasabi na kung sakasakali baka TNT Ginebra ulit maglaban dito sa finals. Pero magdedepende yan syempre sa marami pang factors, masyado pang maaga para pag-usapan yan. Hindi pa natin pwedeng masabi na eliminated na Meralco Bolts dahil kinakailangan din nila syempre na mag-adjust at sigurado na ganyan naman ang gagawin nila dito sa susunod nilang game dahil must win na yan. Sinabi ni Coach Yeng Giao na ito daw mga referees dito sa laban ng Converge at ng Rain or Shine Elasto Painters ay dapat na daw imbestigahan. Ito matapos matalo itong Rain or Shine Elasto Painters dito sa lineup ng Converge Fiber Xers at ang balita ngayon mukhang sinabi niya na hindi rin maganda yung nangyari dahil yung kanilang import ay na-foul out third quarter pa lamang. Sinabi nitong si Coach Yeng Giao na iyan daw ang dahilan kung bakit sila natalo. Ayon dito kay Coach Yeng, itong si Deon Thompson ay tinawagan ng 3 sunod-sunod na foul ng third quarter. So mula 3 fouls naging 6 fouls kaagad-agad. Kaya sinabi niya na ang balak talaga nila ilabas na to kaagad pero tinawagan kaagad ng 6 fouls ng mga referees at sinabi niya yan daw naging nag-decide ng outcome ng laro. Sinabi nitong si Coach Yeng Giao na
tanggap naman niya na nahabol ng Converge yung kanilang lamang na 17 points. Pero ang dahilan daw kaya sila natalo ay dahil dito sa ginawa ng mga referees dito sa kanilang paglalaro, particular na sa kanilang import. Kaya sinabi ni Coach Yeng na paiimbestigahan niya to at magpa-file siya ng formal report. Kaya asahan natin na magkakaroon ng reply dito ang PBA eventually. Sa lalo't madaling panahon, sa tingin ko dapat sagutin to ng PBA dahil nasa playoffs na tayo. So, abangan na lang natin. Ang Converge wala pang comment sa ganitong issue. Pero syempre nakafocus lang sila dito sa actual game. Nandito na yan sa PBA sa pangungunan ni Commissioner Willie Marshall kung paano sasagutin itong sinasabi ni Coach Yeng Yao na pumabor yung mga referees dito sa Converge Fiber Xers. Napaka-importante nito dahil best of 3 itong quarterfinal series. So, ang lumalabas ngayon may twice to beat advantage na itong Converge Fiber Xers. Samantala naman itong Terra Firma Jeep ay nagre-ready na gumawa ng trade habang itong ibang mga PBA teams ngayon ay busy na dito sa playoffs. Asahan natin na itong Terra Firma Jeep ayon sa mga insiders ay ipamimigay na yung kanilang first round draft pick plus yung mga top players nila malamang dito sa San Miguel Beer dahil may balita nga ayon dito sa report ni Stone na baka ito ibenta na. At kapag mabenta yung franchise, mukhang gusto ng SMC na makuha nila lahat ng top players nitong Terra Firma Jeep para masiguro na hindi naman sila mawawalan. Sabi nga nila, ibig sabihin, nag-invest din ng SMC dyan sa Terra Firma obviously. So gusto nilang makuha yung mga top players nila bago ito masabi natin na mabenta sa ibang kumpanya. Hindi pa natitiyak kung sino bibili dito sa Terra Firma Jeep pero ang maliwanag dyan ay gusto ng Terra Firma na yung mga top players nila mapunta muna dito sa SMC. Hindi naman ito sekreto dahil alam natin na matagal ng farm team ng SMC itong Terra Firma pati na yung Northport. Kaya ngayon, ang tanong ay kung yung team ba na bibili dito sa Terra Firma ay papayag sa ganyang sitwasyon. Kasi itong Converge Fiber Access itong binili nila itong Alaska Aces, buo yung Alaska, hindi pinamigay yung mga draft picks at yung mga players nila. Kaya nakapagbuo agad ng isang solid team itong Aces o itong Converge Fiber Xers. Yung bibili ng Terra Firma, malamang ganyan din ang gusto niyan. So abangan natin kung ano magiging reaksyon niyan. Kung sakasakali nga nakunin ng SMC lahat ng mga draft picks at mga top players nito. Kaya sa ngayon, itong Terra Firma, wag nating asahan na ibebenta to ngayong All Filipino. Maglalaro pa yan ngayong All Filipino. Pero pagkatapos nitong season na to, diyan natin malalaman kung mananatili pa ito dito sa PBA o kung tuluyan na nga ito na ibebenta nung may-ari nila at ang magiging tanong na lang ay kung sino ang bibili dito. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay Michael D, Alicia Garcia, pinabati din natin si Dexter Domer, Enju, Katsakino Dukusing, Malyari Mascarinas, pati na rin si Dalmacio de Guzman, Anthony Alon, Edwin Carmona Jr., Ireneo Sarangsang at ang iba pa nating mga taga-subaybay.